Sa magandang araw po sa inyo mga idol. Salamat sa Diyos sa isa na naman pong mabuting pagkakataon. Ngayon po ay araw ng linggo. At tapos lang natin mag-break pero nagkapahinga yung mga alaga natin kaya naisip kong mag-ikot dito sa bakod at may nakita akong atis dun eh. Tingnan natin kung hinog na. Hindi pang bakura ng inaalagaan ko eh. Mga atis sila ito oh. Pero naunahan na yata ako ng kasama kong caregiver. Pwede na to. Tigas pa. Tayo natin siguro medyo may bago natin kuhanin. So yung mga idol, kumusta na nga pala kayo mga idol, lalo na yung mga papunta rito. Makikibalita ako sa inyo ano yung nagiging problema nyo ngayon mga ano yung mga nagiging problema ng inyong mga application papunta rito sa Cayman Island. Kasi nagkakahigpitan nga ngayon dito. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari dun sa mga kabayan natin na papunta rito. Ano yung nakahadlang ay nakakapigil sa kanilang mga application. Balitaan nyo naman ako mga idol. Comment kayo. Kasi dito sa isla, yung mga nagpe-permit pwesto lang tayo. Kasi dito sa isla, yung mga nagpapa-permit, mga lumilipat ng bagong trabaho, kalimitan tatagalan, nare-refuse. Maraming hinihinging supporting documents. Kaya naisip ko na kumustahin kayo kung ano yung nangyayari sa inyong mga application. Kayong mga nasa labas ng Cayman, siguro mas maraming hihingin sa inyo dahil yung mismong nandito na nga sa isla ang dami pa nilang hinahanap na papel, di lalo na kayong mga nasa labas pa ng Cayman Island. Promote na ano mga idol sabay promote no. Bigla ko naalala dahil nga pinag-uusapan natin yung mga papunta rito sa isla. Siyempre yung punta rito sa isla magastos. Kaya meron ako pinopromote na isang lending company. Tested naman to mga idol. Within a week, basta kumpleto yung requirements mo, release agad. Ito yung Sepat Credit. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga kababayan na hindi lang papunta rito, kundi yung mga OFW na papunta sa ibang bansa. Basta kumpleto yung ating mga requirements. Dito sa isla, ang hinahanap nila yung ating mga work permit, yung ating kontrata, at hinahanap din ni Sepat Credit dun sa mga nandito na gusto mag-loan yung ating mga payslip, yung ating transaction, yung remittance sa nakaraang 3 buwan, yung kailangan nyo. Siyempre kailangan ng ID, proof of relationship, tsaka proof of billing ng ating mga co-borrower sa Pilipinas. Ayun ang ihahanda natin at napakadali nilang mag-release pag nakompleto natin yung mga idol. Lalo na sa ating mga kabayang OFW na papunta rito sa isla o kahit hindi man dito sa ibang bansa man, kailangan nyo ng budget, financial support, financial fund, try nyo yung Sepat Credit at syempre PM is the key. PM nyo lang ako mga idol at tutulungan ko kayo, i-assist ko kayo para makahiram agad tayo ng kinakailangan nating halaga. Daming ulam dito. Yun yan. Libre lang yan. So yun, sa pa nga pala mga idol, yung mga papunta na rito, sabi ko nga mag-update tayo gusto ko lang po ulitin sa inyo yung mga papunta rito, baka tulad kayo nung nangyari sa akin noon na tinignan ko yung offer sa akin as ganun as buo, kaya inisip ko mahawakan ko lahat yon at hindi ko na naisip
na dito pala sa Cayman Island may mga babayaran tayong bahay, utilities, tapos yung ibang gastusin, pagkain. Ayun. Kaya yung mga sweldo niya in-offer sa inyo, huwag nyo titignan ng buong ganun mga idol. Ibawas nyo rin yung halimbawa, sa minimum na natin ng bahay dito siguro 450 plus utilities, sabihin natin 100 o 550 na. Ganun. Sabihin natin 550. Tapos kung magkano yung offer sa atin, doon natin kwentahin yung matitira. Ayun yung ating pwedeng pag-usapan ni Mrs. Dahil ako noon tinignan ko ba, okay itong offer sa akin Hindi ko iniisip na may uupahan pala akong bahay at kailangan kong magkaroon ng internet sa bahay. Siyempre, pagkausap natin yung mga mahal natin sa buhay, pag na after ng trabaho, kailangan natin ng internet. Nandyan yung tubig, naglalaba tayo, mga sabon natin. Kaya, yun, pinapaalala ko lang sa inyo, baka matulad kayo dun sa nangyari sa akin. Nagulat ako na babawas pa pala to, hindi ko na kwenta to Kaya yun, ano ba, napakahalaga nung big factor nung marunong tayo mag-drive. Kasi halos lahat ng trabaho dito additional skill na natin yung driving Pagka nag-apply ka ng trabaho, although hindi driver ang pina-applyan mo, tatanong sa'yo marunong ka ba mag-drive. Dahil nga big factor yon. Pag marunong ka mag-drive, halimbawa tatrabaho ko sa isang gaya ko dati sa thrift shop, hindi lang ako nagtitinda, hindi lang kami nag-aayos ng damit. Syempre may mga pagkakataon may pabibilihin sa iyo yung employer mo, may pagkakataon may pabibilihin sa iyo, may iuutos sa iyo, may ipa-deliver sa iyo, mga ganun ba. O kung nagtatrabaho ko man sa isang restaurant, ganun din. Kung may bigla ang iutos na kailangan, mas maigi yung marunong na tayo mag-drive. At kung marunong na tayo mag-drive, ay wag na natin kalimutang kumuha ng certification from LTO. Dahil kailangan dito yon sa licensing dito, na katunayang legit yung ating mga hawak na lisensya. Yun po mga idol, ang paalala lang po sa mga papunta rito sa isla. At sana magkita tayo pag nandito tayo sa isla. At bagsakan nyo ako ng isang malupit na yan, may lambing nga sa dulo mga idol dahil 3 taon na tayo dito. Sa mga pumalang pahabol mga idol, yung mga application nyo na ini-apply dito, yung mga skills o kung ano man trabaho yung in-apply nyo dito, sikapin nyo kaya nyong gawin yun sa loob ng 2 taon. O di natin alam kung yung bagong rules na yun patutupad na, pero maigi na yung apply yung trabaho dito yung talagang yung gusto nyo. Ano man mangyari andun kayo sa trabaho kung gusto nyo talaga. Kasi yun nga po, napapansin na ng government na maraming lumilipat after ng temporary work permit. At pag nandito na kayo, hindi ganun kadali lumipat mga idol. Ang dami ngayon mga kapwa nating Pilipino, mga kabayan, ibang lahi dun sa work, WORC, yun yung patumbas ng DOLE dyan sa Pilipinas, na nag-apply ng permit. Iba for renewal, lilipat din, ganun, ang dami nila. Iba balik na lang rin dahil na-refuse, hinanapan ng gaya ko, hinanapan ako ng additional documents. Kaya hindi na po ganun kadali ang paghahanap ng trabaho dito sa isla. Kaya sana kung kayo pupunta rito mga idol, sikapin nyo yung in-applyan yung trabaho, yun talaga yung gusto nyo, para pagdating dito walang hassle, stay put lang, ika nga. So yun mga idol, isa nga pang pahabol pa pala, isa dun sa mga lilinawin nyo yung nasa kontrata nyo. Baka mamaya matulad kayo sa nangyari sa akin, iba yung nangyari dun sa napag-usapan. Dahil meron akong kontrata at lininaw ko naman yon. Kaso mo,
Ayun nga, ayaw na lang natin maghabol, pero di wala. Linawin niyo yung mga kontrata niyo mga idol. Baka matulad kayo sa akin na hindi masyadong nagkaintindihan. Hindi kami masyadong nagkaintindihan ng employer ko. At tulad nga dito sa day off ko, ako lang yata yung may day off na may oras. Supposed to be pag day off mo, pahinga ka nung araw na yon. Pero ako 8 to 5 lang. Yun ang day off ko. Noon nakikita nyo, naglalakad ako sa town, kung saan ako napupunta. Tapos kung may nakita ako magandang spot, doon ako titigil, doon tayo magkukwentuhan. Pero ngayon, tingnan nyo, andito lang ako sa paligid ng bahay nung inaalagaan ko. Para tayo, para tayong nasa rehab. Kaya lilinawin nyo yung mga idol. Ito yung off ko. Dapat gantong may obligasyon ako. Dahil yun naman sinabi ko. Kaya lang, paglabas ng permit, boom, live-in caregiver. Diyan ka lang sa bahay. Yun, ang sa lilinawin, detalye sa ating mga kontrata para hindi tayo matulad dun sa dinaranas ko ngayon. Okay naman yung trabaho dahil gusto ko naman to, madali lang, hindi din dahil yung oras na binabayaran sa iyo hindi naman na buong yun nagkatrabaho ka gaya nga ngayon, tingnan mo nakakapag-vlog pa ako kasi nga, yan, nagpapahinga yung mga alaga ko. Ayun lang, detalye sa kontrata, linawin nyo para walang maging problema pagdating nyo dito. Okay? Hihi! So yan mga idol, basta yung mga kailangan ng financial assistance, wag nyo lang kalimutan na i-PM ako dun sa aking Facebook page, Chess Vlogs. Si Sepat Credit ang bahala sa inyo. So hanggang dyan muna mga idol, hanggang sa muli. Let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace. Yeah!